Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maipaiken ka, O Kristo. Dong kakabsat ken gagayem ti pamati na imbag nga bigat kada kay amin Apo. Adda iti maysa nga ubeng nga nagsulsod iti tatang may salakan tay kadi no kanayon tay nga sumsumrek ti simbaan. Ket kuna iti tatang haan anak ko. Ket kuna met tubeng mangkita tay garo din ti sabali nga simbaan kuna tay kabsat haan gapulaeng ta sumsumrek tay ti simbaan may salakan tayon. Ngem iti panakaisalakan wherever we are, wherever we go, ken napateg launay ti panakaibiyag ti pamati tayo ti Dios. Amen. Kuna ni Santiago iti pamati nga nakurang ti panangibiyag ket natay a pamati. Ket ti pamati nga nakurang ti panangibiyag ket kuna tayo han natay isalakan. Han ngagkanay nga mamati tay laeng sola fide. Hantay nga may salakan no kuna tayo mamati tayo ti Sotiapo, sola scriptura. Ngem amu tayo nga ti pamati nga nabiyag, ket pamati nga ibibiyag tayo tinaldaw-aldaw. Intay man sublianan, dagiti na ibasa itata ang bigat. Nga itaw muna nga may basa, panakasimudaag, nga iti panakaisalakan ken panagtagikwa ti pagarian ti Apo ket sa pasap nga maited iti amin. Salvation is for greater and bigger community. Salvation is for everyone. Amen. Tarigagay na Apo Dios iti panakaisalakan iti tao. Ken may palpalagip garod kada tayo nga iti panakaisalakan umuna amin, it's God's work. It's God's initiative. Datay Apo makipaset tayo, makipagmaymaysa tayo daytoy nga aramid a makaisalakan ti Dios kada tayo. Isu nga masansan may palpalagip kada tayo, God helps us. God intervenes for us. God answers our prayers when we also do our part and we have our own initiatives. We're always saying God intervenes while human participates. God intervenes when human participates. Masansan nga kun kuna tayo tultulungan na po Dios dagiti tultulungan da dagiti bagbagida. Amen. Han kanay Apo ngagkarkararag tay lata hantay mo't nga gungunay. Han Apo ngagkanay ngagmamati tay ken Apo Dios hantay mo't ngagtrabaho. Han ngagkanay Apo nga iuray tayo ti grasya na Apo Dios. No dikit di iaramid tayo. Sumabat tayo, matungpal ti kararag tayo, nubuyugan ken kadkadoen tayo, iti aramid tayo. Amen. Kakabsat, iti may kadwa may basa, may palpalagip mo't kada tayo, ti panagdisiplina. Nga kuna nagarod, anak ko, di mo laglaganin, ti panagdisiplina ti Apo. Ket di kamit maupay no dusain na ka. Agsipod ta disiplinaen ti Apo ta ayaten na ket sapliten na ti amin nga awaten na akas anak. Ibturan niyo ti panagdisiplina ti Dios kada kayo tati kastoy ibilang na kayo kas anak na. Tinaunig nga panakaawat ti kabsat ken gagayem. Paset iti biyag tayo, sumangbay dagiti panubok nga isu ti mang disiplina kada tayo. We always encounter problems. When we encounter problems,
and difficulties, it's God's way of disciplining us. God is not punishing us. God is disciplining us. It's God's way of training us so that we can be a better and best version of ourselves. Isa po kapsat, matinub tayo. Ti panakatinub tayo, kit agbalin tayo nga nasaysaya at kanimbagpay. Nga adu dagiti banbanag a panakatinib tayo iti biyag. Isu nga nagasot tayo apo no gadu dagiti karit ti biyag tayo. Kung marami po tayong pagsubok at problema sa buhay, tayo po yung mas binibiyayaan at pinagpapala ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo, Lord, thank you. Marami akong problema. Amen? Siguro yung mga iba, Lord, ayaw ko na ng problema. Amen? Pero alam nyo po, pag ayaw nyo ng problema, mas lalong binibigyan kayo ng Diyos. Amen? At kapag tinatakbuhan mo yung problema, mas lalo kang maraming problema. Amen? Kaya harapin mo yung problema. Amen? At lagi mong isipin na may magandang plano ang Diyos. Bakit marami tayong problema at pagsubok sa buhay? Kaya nga po ang Ebanghelyo sinasabi po sa atin, ada dagiti maudi nga umununan to. Adamit dagiti umununa nga maudin to. Sa magandang plano natin sa buhay, minsan ang sumisira ay mga pagsubok at problema. Parang pag merong hindi inaasahan na dumating na problema, sasabihin natin, wala na naman. Naudi akon. Kasla po may tantantan, tinapintas ko mga plano itibiyag. Pero hindi po natin naiisip that even problems, when our plans are being diverted to other ways, we realize God has a better plan than we have in life. Amen? Kaya nga po, sabi po natin, lahat ay nasa magandang plano at kaisipan ng Diyos. Kahit nagpintas mo na po, itibanghelyo tayo tata, dinamag da ni Apo Jesus, sino kadi dagiti maisalakan, manu kadi dagiti maisalakan. Kisungbat na Apo Jesus, aramidin niyo, tikabailan niyo, asumrek tinailit nga ruangan. Ibagak kada kayo, nga dunto tagtarigagay nga sumrek, ngem dinto makastrek. Dayti Apo, ket awis kada tayo, nga tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, duwalaang mat, tirwangan, nga pagsarekan tayo, nailit kinalawang arwangan. Nung nailit ko na tayo, daytoy jay, panangarakop tayo, dagiti rigat, ken panubok, kasumangbay tibiyag tayo. Ada ti panagibtur, ada iti panagsagaba, ada iti panagananos, daytoy tinailit nga ruangan. Ngem tinalawang arwangan kuna tayo, namay, less stress, less problems. It's an easy life and a good life. If I may ask you now, sino pong gusto ng mas maganda at marangyang buhay? Ken nanamay nga biyag. Sino tiket na wante problema na? Nga to tayo tima. Ngayem ko natay garuda po, iti panakaisalakan ti tao, ket jay nailit nga ruangan. Kapudno. Nga no dumnalan tayo tinailit nga ruangan, we realize that God is training us. God is disciplining us.
God is purifying our intentions. And most especially, God is making us the best person that we have never imagined. Kakabsat king gagayem, tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, napalaking temptation, yung piliin natin yung mas madali. Amen. Piliin natin yung easy way out. Amen. Pero wala pong shortcuts sa langit. Wala din pong shortcut para maging successful sa buhay. Amen? Pinagpapaguran po yaan. Pinagtatrabuhan po yaan. Pagpapawisan mo ng pagpapawisan ang bagay. To be successful, you have to invest your time and effort. The same is true with salvation. The same is true with heaven. There is no shortcuts into heaven. But we have to go through the narrow gate. Kakabsat, hami nga we would like to take this opportunity to remind us that every day we choose from two choices. Every day we have to choose from what is good. We have to choose from what is evil. And when we choose good, we choose for life. When we choose for evil, we choose for death. Amen. Kapag po pinipili po natin ng Diyos, may buhay po sa atin at pagpapala. Pero kapag tatalikuran natin ng Diyos at hindi po natin susundin ang kanyang kalooban, alam po natin na mapapahamak ang ating buhay, magkakaletse-letse ang ating buhay, and our life will lead to destruction and death. Allow me then to read with you our bishop's statement, especially our choice to life, not death. Our choice to protect our nature, not mining. Allow me then to read the pastoral letter of our dear bishop on the new mining exploration in Dupax del Norte. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, pagkatapos ng paglabas ng balitang magkakaroon ng bagong mining exploration sa Dupax del Norte, nagsilabasan ng iba't ibang reaksyon mula sa Novo Vizcayano, karamihan ng pagtutol. Ang simbahang Katolika, partikular ang Diocese of Bayombong, ay malinaw din ang tindig. Hindi natin nais ang pagmimina sa ating minamahal na probinsya. Mula noon hanggang ngayon, tumitindig ang simbahang laban sa operasyon ng mga minahan dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Una, ang ating lalawigang probinsya, lalawigan ng Nueva Vizcaya, ay tinaguriang watershed haven ng Region 2 at watershed capital ng Pilipinas. Tahanan at pinagmumulan ng tubig ng ating rehiyon at maging ng bansa. At pangalawa, ang pangunahing kinabubuhay ng Novo Vizcayano ay agrikultura. Ang ating masaganang lupain ay nagbibigay ng palay, prutas at gulay para sa marami. Kung kaya't ang pagpayag sa pagmimina ay hindi magdudulot ng tunay na pagunlad, kundi kapahamakan at pagkasira ng buhay. Mga kapatid, bakit natin nilalagay sa panganib ang ating kabundukan, ilog at lupain, mga pinagmumulan ng ating buhay at kabuhayan? Kailangan ba nating hintayin ang matinding sakuna bago tayo kumilos? At kayong mga nasa likod ng pagkuha ng mining exploration permit, anong karapatan niyo na ipagsapalaran ang lupa at kinabukasan ng inyong kababayan? Hindi sapat ang pagsigaw ng no to mining. Ang ating panawagan ngayon ay transparency
accountability, at aksyon mula sa mga nasa kapangyarihan. Transparency, karapatan ng bayan na malaman kung sino ang tumulong at nagbigay daan sa permit na ito. Accountability, ang mga opisyal na nagsangkot ay dapat managot at pakinggan ang pagkadismaya ng kanilang kababayan. Hindi natin dapat hayaan na ang mga lumalabag sa tungkulin ay manatili sa kapangyarihan. Aksyon, inaasahan natin ang ating mga pinuno na magsalita at kumilos laban sa pagmimina. Hindi maaring mas malakas pa ang tinig ng taumbayan kaysa sa kanila. Ang pananahimik ay tanda ng kawalan ng paninindigan. Hindi rin tama na basta lamang tanggapin at sabihing wala na tayong magagawa. Habang nagsisimula pa ang mining exploration, dapat mas lalo tayong kumilos. Ang pagsuko ngayon ay tanda ng kawalan ng malasakit sa kinabukasan ng Novo Vizcayano. Mga kapatid, mas magiging makabuluhan ang ating paninindigan kung sabay-sabay tayong hihingi ng transparency, accountability, at aksyon mula sa ating mga halal na opisyal. Mga minamahal kong mga Nova Vizcayano, lalong-lalo na sa mga kapatid nating nasa Dupags del Norte, kasama niyo sa inyong laban ang simbahan. Nagsisimula pa lang tayo sa laban, hindi namin kayo susukuan. At huli po mga kapatid, ang exploration ay sasakupin ang pagmimina ang 3,100 hectares na 5 barangay ang maapektuhan. Ang barangay Uyaw, barangay Mungya, barangay Bitnong, barangay Inaman at barangay Parai. So, tayo po'y hinihimok ng Ebanghelyo po ngayon na sana sa ating tanang buhay, manindigan tayo kay Kristo. Manindigan tayo para sa buhay. Amen.